Ayan guys, so magandang araw po ulit sa lahat, ano? Ito nga pala yung kung gusto man tumingin dun sa EP Ever na PWM po. Ito po ay hindi ako nagkakamali is 10 amps. Ayan po siya, medyo malaki siya, no? Tapos ikumpara naman natin sa kay CDR King, dati pa to. Magana pa rin to, no? Talaga matibay itong taking na to eh, kaso lang wala na sila eh, no? Ito naman ay ang 5 amps nila dati. So gawan ko na, ito yung pinakauna kong isa sa una kong setup, no, sa solar po. Ito, wala pong panagkaiba halos. Yan, may USB lang to, pero in terms dun sa design, sa mga uka-uka diyan dito, plastic sa likod, same lang po. Same po yung pindutan, ganyan. Tapos ito naman ay yan, solder. Kaya na brand. So ano lang to, freebies lang to dun sa solar na nabili ko, no, na 100 amps, dalawang piraso, 100 watts. Ito po ay gagawin nating trickle charge dun sa motor, kasi po ay magiging ibang bansa na naman tayo at maiiwan to ng mga ilang buwan or mahigit o minsan ay taon. So kung kukumpara natin sa mga normal na PWM, is ganun lang din siya kalaki, tapos manipis yung EP Ever. Trusted na brand, EP Ever, kaya ako ito pinili at ikakabit ko doon sa GS, kasi ito po EP Ever din dati ko, sobrang dilaw na, gumagana pa rin. So isi-set up ko rin to pagdating ng time, kasi ito yung mga una kong, ito naman yung pinakauna kong MPPT EP Ever po. So matagal na rin yan at gumagana pa rin. So dito tayo sa papalitan natin yung EP Ever, papalitan natin ng EP Ever yung trickle charge natin sa motor dito po sa kubo. Ayan po. Ito po yung solar panel na rin sa taas. Okay. Yan. Tapos ito yung bantay nila dito sa bodega, tulog pa. Yan, bantay yan. Bantay ng tinapay. Tapos ito na po yung ating trickle charge na papalitan ng EP Ever, kasi may paglalagyan akong iba niyan. Mostly doon sa lithium po. So ito kakabit natin dyan, kasi trusted, mas may trust ako rito kaysa dyan. Okay, so ito lang yan siya. Ang power niya sa ngayon, hindi ko alam kung makikita nyo, kay 13. So since yung motor natin ay laging nalolobat, nakakabit na siya rito permanently habang wala ako rito sa Pinas, at andyan siya. Nandito na siya. Ayan po. Naka XT60 ba to? XT30 combiner. Ano ba tawag dito? Connection. Ayan. So para hindi na siya, kasi minsan pag na-stay to rito ng mga ilang, siguro mga after 3 months, hindi napapaandar. Kasi twice a month lang ata ito napapaandar. Nalulobat siya. Ito yung isang problema nito. Kaya para maiwasan yun, ginawa ko siyang fix at madali naman tanggalin kung pagdating ko na ulit, no? Tapos yung isang motor din, ito rin, kakabitan din natin dito sa taas. At ang gagamitin natin is yung siguro yung isang PWM din natin. So ito yung kakabitan din natin. Tapos yung isa dito, yung X-Max naman ay doon din naman siya. Okay. So pero ito yung laging service. Hindi siya pag umalis ako ng bansa, ito lang yung gumagana. At ito yung mga malaki ay kakabitan po nitong permanent po. Hindi po siya pang sa matagal. Yan. Kakabitan natin ng PWM.
na trickle charge para nag-charge lang siya lagi. At pag puno naman, kusa naman siya nagka-cut off. Kasi kung ano lang yung pinayagan mong voltahe na ipapasok sa kanya, yun lang naman ang kanyang ipapasok. Gawa nga ng nasiset lang naman yung may parameter naman to. Okay? Para hindi na po nalulubat. Ayan guys. Ayan. Sali tayo sa Ironman guys, pero walang kwenta to. Gawa nga ng mababa na yung CC. Okay. So, ayan. Ito, kakapitan natin. Tapos, tsaka ito. Trickle charge guys. Napaka ano to. Anong tawag nito? Kung matagal yung ginagamit yung motor nyo, napaka useful nito. Yung setup na ganito po. Yun yung ginagamit ko pag umaalis ako. Nagkakabitan na yan sila. Kaya napaka useful po ang ganitong klaseng setup. Ayan, so ito na nga guys, nakabit na natin yung dating ito. Ito matagal na rin to, 7 years na ata rin to. Tapos bumigay na. Okay naman, nagcha-charge naman, kaso lang yung ano niya, yung timing, sabihin yung timer, kung isiset mo yung ilaw niya ng 5 hours, pag nawala na yung araw ay hindi na siya gumagana, no? So ito kasi yung nagpapailaw rito sa lagayan nila guys. Yan, solar to. Tapos yung battery andyan lang, magulo, andyan. Tapos siya yung nagda-drive. So ito matagal na rin to, LB Capsan na to. Okay, matagal na, sobrang tagal na kasi isang ilaw lang naman dinadala niya. Tapos yan, yan yung isa sa una ko rin na PWM, no. Tapos ito na nga pinalit natin yung giveaway o freebies nung nabili nating solar. Yan, isa maliit, 100 watts guys, sa shop yata. Tapos yan, kinabit na natin dyan. Tingnan natin bukas kung gagana, no? Pero parang okay yan. Tapos ito yun naman sa isa, yung motor is nakakabit na natin guys, yung yan, yung AP Ever natin na tawag nito, AP Ever na PWM natin. Galing naman eto, kasi kakabit ko ito doon sa ano yata, doon sa pinaka main na setup ng solar, no? So siya na yung nagda-drive. Yan, nakabit na natin. XT60. Okay, susiyan natin, subukan natin. Ayan guys, full charge na siya. Battery. Pero hindi lang makikita. Ay, sobrang liwanag. Ayan. Okay, mas madali ito. Gawa nga ng pag siguro tinitingnan ng mama ko. Hindi niya alam to number kasi nahirapan siyang tumingin dito. Matanda na ng nanay ko. Kaya mas pag tinanong ko kung ano na yung reading pag ganyan, sabihin niya apat na ilaw nakikita ko, yun yung sabihin ko, charge. Ayun na lang, no? Mas madali. Ayan. Ayan guys. Ayan, 4 bar. 4 bars guys. Ayan. So, tingnan natin. After a year or 9 months or 10 months, makikita natin to, tibay nito. Pero may tiwala ako dyan guys kasi tested ko na yung brand na yan. So, siguro hindi naman ako papahiya niya, no? So, ito yung bago brand na masubukan natin o masubukan ko. Tingnan natin kung matikas ba talaga yan. Pero marami akong inverter na nasira, ganyang brand guys. Okay,
So, hanggang sa susunod na pag-review nito, no? So, yung sa susunod na video siguro, yung mga isda-isda muna tayo ulit. Thank you guys. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Ingat lagi. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share ng ating video. Marley! Say bye-bye boys, guys. Ayan si Marley guys. Yan, bantay ko dito guys. Pag meron kayong dalang pandesal guys, best friend na kayo nito guys. Yan, si Marley guys. Bantay siya dyan guys. Thank you sa lahat at hanggang sa susunod na pagkikita.